Let's open our Bibles po to Psalms chapter 119 verses 121 to 128. I have done what is righteous and just. Do not leave me to my oppressors. Ensure your servant's well-being. Do not let the arrogant oppress me. My eyes fall looking for your salvation, looking for your righteous promise. Deal with your servant according to your love, and teach me your decrees. I am your servant. Give me discernment, that I may understand your statutes. It is time for you to act, Lord. Your law is being broken. Because I love your commands more than gold, more than pure gold, and because I consider all your precepts right, I hate every wrong path. Psalms chapter 119 verses 121 to 128. Blessed be the reading of God's word. Thank you, Father King. Tayo po'y makakaupo na sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Batiin po natin ang ating mga katabi. Happy anniversary. Amen. Ito po yung ating second Sunday. Tayo po nagsa-celebrate ng ating anniversary, month-long anniversary. Amen. Sino po'y nagagalak ngayon, ngayong umaga? Amen. And napakabuti po natin, Panginoon. Tama po ba? At lahat po tayo nandito. Amen? Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 3, verse 20. Sabi po dito, now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power of the Holy Spirit. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Lord, just want to thank you, Lord, for this moment, Lord God. Thank you, Lord God, for your presence, Lord God. Take presence, Lord, in this place, Lord God. Lord, last night, Panginoon, Lord, ay tunay nga, Panginoon, na kumilos ka, Panginoon, sa prayer meeting, Lord. And we know, Lord God, today, Lord God, same thing, Lord God, Lord, na ikaw, Panginoon, nakikilos sa aming kalagitnaan. Lord, continue to prepare our hearts, our minds, Lord God, our thoughts, Lord God. And Lord, continue to open, Lord God, our spiritual eyes, Lord God. Lord, give us understanding, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. And kayo nga, Lord God, ang patuloy na kumilos, hayaan mo ang banal na Espiritu, Panginoon, ang mangusap sa bawat puso ng bawat isa sa amin, Lord God. Lord, purihin ka sa umagang ito, Panginoon. Lord, itago niyo po ang iyong lingkod, Panginoon, sa iyong likuran. At ikaw lamang, Panginoon, ang siyang mahayag sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Basahin ko po ulit. Sabi dito sa Ephesians chapter 3, verse 20, now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. Hallelujah. Ito po'y sinulat po ni Apostle Paul. Si Apostle Paul ang nagsulat po ng Book of Ephesians. And malamang ito po is, masasabi po natin, this is a third heavenly letter po ni Paul. Bakit po? Dahil sobra yung revelation na binigay ni Lord kay Apostle Paul. Kung babasahin po natin ng buong Ephesians, grabe. And it was written doon po sa Roma while in prison awaiting for his trial. Naisulat po ni Apostle Paul to, in prison. Hallelujah. Grabe, no? In prison. Ikaw ba, sino ba dito nakulong na? Wala pa, di ba? Wala pa siguro. No? Siguro nakulong sa loob ng bahay. No? Na pinapatulog ka ng nanay mo, huwag ka muna lumabas, diyan ka muna sa kwarto. Huwag ka munang gumising hanggang alas 3 ng hapon. No? Pero dito, it was written in Rome while in prison, awaiting for his trial. The book of Ephesians was written to the church of Ephesians, of course. And after 30 years po, when Jesus died, rose again, and ascended to heaven, the gospel was spread
dramatically in Rome. Hallelujah. And until now po, ay ito'y nagpapatuloy. Amen? Nagpapatuloy po. Kaya nga po nandito kayo ngayon. Amen? Sino pa natutuwa? Nandito kayo ngayon. Amen. Nandito po tayong lahat ngayon dahil tayo po'y nakarinig ng salita ng Diyos. Nakarinig po tayo ng mabuting balita. Amen? Amen. And Apostle Paul closes the chapter with a doxology. Sabi ko kanina, di ba? Now to Him. Narinig niyo ba si Pastor June? Pag nagpipray, now to Him who is able, di ba? Sabi niya. Dito, Apostle Paul closes the chapter, this chapter, chapter 3, with a doxology. Ano po yung doxology? Doxology is an expression of praise to God. Or, meaning to say, a biblical expression po. Amen. At ito po yung proper to conclude our prayers, of course, with praises. Amen. Kaya nga po binabalik natin sa ating Panginoon Diyos ang lahat ng papuri, lahat ng glory. Amen. Amen. Dahil wala po dapat matira sa atin. Amen. Dapat lahat ng glory kay Lord. No? Hindi po glory to me. No? Dahil po sa grasya ng Panginoon, bakit po ako nakakatayo ngayon? Amen. Dahil po sa grasya ng ating Panginoon. Amen. Pansinin po natin kung paano po dinescribe ni Apostle Paul ang ating Panginoong Diyos. At kung paano po niya sinabi at ibinigay niya lahat ng glory. Sabi po dito, He described Him as a God that is able to do exceedingly, abundantly, above all that we seek or think. Sino po dito naniniwala na kaya kang gamitin ni Lord? Higit pa sa iniisip mo ngayon. Amen? Amen? Sabi mo sa sarili mo, kaya ko to sa tulong ng banal na Espiritu. Hallelujah. Ang kanyang grasya po at ang kanyang habag po ng ating Panginoong Diyos ay hindi po nauubos. Kahit po sabay-sabay po tayo manalangin, Lord, I want mercy, I want your mercy, I want your grace. Kahit sabay-sabay pa tayo manalangin, hindi po nauubos yun. Ganun po kalawak yung mercy ni Lord. Ganun po kalawak yung grasya ng ating Panginoon, yung habag niya. Amen? Kaya huwag kang mahihiya. Nahiya ako kay Lord eh. Lord, may ako ng mercy, konti lang. Ganyan lang. Gamay lang. Dako, di ba? Kasi dako. Di ba? Amen. Huwag po tayong mahiya. Napakalakat po ng ating Panginoong Diyos, ng ating Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga po, it will never run dry. His mercy and grace is unfailing. Amen? Still God is still able to do more. Amen? Exceedingly, abundantly, more. Sabihin nyo, more. Amen. Whatever we ask or think according to His will, He is more than willing to give it. To give us. To each and every one of us. Amen. He is more than willing. He is more than willing, kapatid. He is more than willing. Amen. Ang challenge mo dito, mga kapatid, are you willing to accept it? Are you willing to accept it and do it wholeheartedly? Are you sincerely devoted, determined to do it? Are you willing to accept it? Remember, dun po sa story ni Joshua, the Lord commissioned him and commanded him to possess the promised land, which is the Canaan land. Sa perspective po ng isang tao, naalala niyo po yun, napadala ng 12 spies para po tignan yung promised land. And nakakita po sila ng mga higante. No? Nakakita po sila ng mga higante. Ikaw
Sa perspective ng tao, uy, higante yun ah. Parang talo tayo dyan. Di ba? Talo tayo dyan, higante yan eh. Pero sa perspective po ni Lord, pag sinabi ni Lord, kaya mo yan, go. Kaya mo. Kaya natin. Amen. What happened dun sa story? Diba? They possessed the land. Hindi dahil sa kanilang sariling kakayanan, but dahil po sa kakayanan ng ating Panginoong Diyos. Through His power. Amen. And anong meron si na Joshua? Obedient heart. Willingness. Amen. Amen. Nandun po yung determination ni na Joshua. That's why, dahil sa kanilang determination, it brings them to conquer and possess the land because God is with them. Amen. Sabi niyo, God is with us. Amen. Ang tanong ulit mga kapatid, ay ready ka ba? Ready ka ba sa gustong ipagawa sa iyo ni Lord? Willing ka ba na mag-donate ng dugo? Ulit. Tapos na po yun. Siguro next year naman. No? Ready ka ba magpagamit sa ating Panginoon Diyos? Ready ba tayong sumunod sa Kanya? No matter what. No matter what it takes. Let us encourage our faith. At tandaan po natin, ang Diyos na ating sinasamba ay all-sufficient, all-powerful. No one can match His power. Amen. Nobody can match His power. Amen. Nobody. Even Satan. Matagal na talunan si Satan. Huwag kang magpapalinlang sa kanya, kapatid. Pag sinabi ni Satan sa'yo, di mo kaya, kapatid. Huwag ka maniwala dyan. Maniwala ka sa ating Diyos na kaya mo. Amen. Na kaya natin. Amen. Hallelujah. And gusto kong Ate Adri, we need to remind ourselves that the Father sees the big picture, that His power far exceeds our imagination. Amen. Banggitin ko ulit. We need to remind ourselves that the Father sees the big picture, that His power far exceeds our limited imagination. Sino dito madalas mag-imagine? Si Dave daw. Tumaas ang kamay. No? Ako din, nag-imagine din ako. Pero, ano nito yan, iba yung perspective ni Lord para sa atin, mga kapatid. He sees the big picture of us. Amen. He sees the big picture. Sino ba dito mahilig mag-zoom in, zoom out? No? Pag nasa ako sa office po, pag may ginagawa po akong design, at kailangan ko pong tignan yung detail ng design na ginagawa ko. Kailangan mo po yung i-zoom in, i-zoom out. Zoom in. Diba? Zoom in para makita mo. Zoom in para makita mo yung pinaka-detalye ng ginagawa mo. Amen? So, nandun ako zoom in. Pero si Lord po, alam po niya yung bawat detalye ng ating buhay. Alam po niya kung ano po naman ang ating mga puso't isipan, mga kapatid. Alam po niya yung bawat detalye natin. Lahat tungkol sa buhay po natin. Kaya po, pag may pinagawa po sa atin ng ating Panginoon Diyos, sabayan po natin yan, mga kapatid. Sumunod po tayo agad. Si Lord po yung nakakaalam. Amen? Sabi ko po sa inyo, sa grasya po ng Panginoon, bakit po ako nakakatayo ngayon dito? Ayaw po magpastor. Mahirap po yung pagiging pastor. Alam po ni Pastor Cardo yan. Yung pastor.
Mahirap po ang pagiging isang pastor. Pero po sa grasya po ng Panginoon Diyos, kakayanin po natin, mga kapatid. Kakayanin po natin. Amen? Kaya po tayo nakakatayo dahil lamang po sa grasya ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Because of the Holy Spirit is with us. Amen? We must set aside our own agenda, mga kapatid. We must never become satisfied with our own dreams, for they are just limited. Limitado lang po ang ating mga imahinasyon. Pero ang iniisip po ng ating Panginoon Diyos is yung big picture natin as a Christian na sumusunod sa Kanya. Amen. When we follow God's direction, we will witness things happening in our lives that can only be explained by His powerful presence. Amen. Sabi po doon sa binasa po natin, according to the power that works in us. Sino po yung power? Ano po yung power na yon? Yung po yung banal na Espiritu. Amen? Yun po yung banal na Espiritu. Yun po yung Holy Spirit. The moment we accept Jesus Christ as our Lord and Savior and gave our lives to Him, the Holy Spirit was already resides in us. Whether you like it or not, the Holy Spirit is with you, mga kapatid. The moment we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, amen? Sino dito tumanggap sa ating Diyos? Amen? Lahat tayo. Kaya maniwala ka, kapatid, nasa iyo ang banal na Espiritu. Baka nangungusap na sa iyo si Lord, yung Holy Spirit. Pero iba pa rin yung ginagawa mo. Salungat pa rin sa gusto ni Lord na ipagawa sa iyo. Maging sensitive po tayo sa banal na Espiritu, mga kapatid. In Acts 1:8 po, mga kapatid, ito po yung tema po natin. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. When they are filled with the Holy Spirit, in chapter 2, mga kapatid, nagkaroon po sila ng kakaibang sigla. Parang di na sila mapakali to witness. The moment na na-feel sila ng Holy Spirit to share the gospel, mga kapatid, they are more than willing. Yung determination nila, grabe, kahit hinahabol sila. Ano yun po yung sumulat kanina ng Ephesians, mga kapatid, si Apostle Paul? Ito po yung nagpa-persecute sa kanila dati. Yung mga Christian. But, nakakilala si Paul. Ngayon, Apostle Paul na siya. Because, dahil po sa power of the Holy Spirit. Amen. Because of the Holy Spirit, He can change us. Amen. He can change us, mga kapatid. Hallelujah. Same thing din po sa atin, mga Christian. The Lord is with us. Kung dati po, dun sa Book of Acts, naranasan nila yung banal ng Espiritu, kaya din po natin maranasan ng banal ng Espiritu, even in our time. Amen. Tremendously. Amen. Amen. Hallelujah. Because God is with us. Sabi mo, God is with me. Yung hindi nila nagagawa before, nung time na yun, nagawa nila. Diba? Kahit may pagbabanta sa buhay na nagawa nila, na humayo to witness. Amen. Dahil po sa banal, sa tulong ng ating banal na Espiritu. Amen. Hindi sila tumigil kahit may banta sa buhay po nila, mga kapatid. Sila po'y nagpatuloy at nagpatuloy
Amen. Ang buhay po nila ay naging extraordinary. Ano po yung extraordinary? Sabi po dito sa dictionary, sabi po dito, going beyond what is usual or regular. Hindi na po sila regular na tao lamang. Sila po ay naging extraordinary dahil po sa banal na Espiritu. Sa tulong ng banal na Espiritu. Amen. Naging extraordinary sila. Yung dati nilang di nagagawa na nila ngayon dahil sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya po ba natin, mga kapatid, na humayo? Amen. Dahil po sa tulong ng ating banal na Espiritu. You know why? Because our God is an extraordinary God. Amen. When you became a Christian, your life was changed. Hindi na po tayo katulad ng dati. Amen. May malaking pong pagbabago sa atin, mga kapatid. When we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, and the Holy Spirit reside in us. Amen. Amen. We never seen the righteous forsaken because God is with them. Sabi po ni David sa Psalms 37, I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken. Amen. Dahil po, ang Diyos po ay na kay David. Kahit po matanda na po siya, the Lord is with him. Ang tema po natin is break forth with the Holy Spirit. Ang break forth po is an action word. And gusto ko pong i-echo po yung sinabi po ni Pastor Carlo last Sunday about yung meaning po ng break forth. Sabi po dito, to advance, to cross over, to change, and turn things around. To do what others cannot, so to do exploits for God and to enlarge. To be able to advance, to cross over, to change and turn things around and to enlarge, we need to be connected with the Holy Spirit. Amen. We need to be connected with the Holy Spirit. Ang main source po natin is ang banal na Espiritu. And we should be always plugged in. Naka-plug in po tayo sa banal na Espiritu. Kung dati po tayo patay, no? Ba't di pa tayo nakakilala sa ating Panginoon Diyos? Tayo po'y patay, spiritual. Para pa tayong mga robot na hindi mo alam kung saan pupunta. Pero dahil po sa banal na Espiritu, tayo po'y nagkaroon ng buhay. Nabuhayan po tayo. Amen? Dating patay, ngayon nabuhay spiritually. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Hindi ka po makaka-break forth kundi po tayo filled with the Holy Spirit. Nag-e-effort tayo pero kulang. May kulang. Sabi nga po, tinimbang ka ngunit kulang. Di ba po? If we want to break forth in your life, you must be filled with the Holy Spirit. Yung exceedingly, ang ibig po sa buhay nito is to a very great degree, in a degree beyond what is usual, greatly, very much, exceedingly. Can you imagine that? Exceedingly abundantly. God is able to do exceedingly abundantly above all. Sa tingin natin, di natin kaya. Pero sa mata po ng ating Diyos,
kaya po natin. Kakayanin po natin. Amen? Amen. Hallelujah. Exceeding, meaning breaking limits. Breaking limits. Grabe, yun yung limit na yun, ano? Pero binibreak pa niya. God gave the Holy Spirit without limits, mga kapatid. Ang kailangan lang po natin gawin is to ask. Ask Him. Sino po dito gustong ma-feel ng Holy Spirit today? Amen? Kailangan po everyday po, we ask the Holy Spirit to fill us. Dahil hindi po natin kakayanin, mga kapatid. Totoo po yan. Hindi po natin kakayanin mag-isa. Sa sarili nating kakayanan, gagawa tayo ng bagay na wala ang banal na Espiritu. Kapatid, sinasabi ko po sa inyo, talo po tayo doon. Pero with the Holy Spirit, we can win. Amen. We will win. Amen. Amen. Hallelujah. Sino po dito during worship, na-feel po yung presence ni Lord? Grabe po, ano? Sino po dito gusto pa? And ang Holy Spirit po, hindi lamang po nalilimitahan during worship at kung may gathering po. The Holy Spirit wants to fill us even more, kahit po tayo nasa bahay. Hindi lang po nasusumpungan dito ang banal na Espiritu sa ating iglesia. Even kahit po saan tayo pumunta, pwede po natin, maaaring po natin masumpungan ang banal na Espiritu. Amen. Kaya po, ask Him, ask our Lord to fill us with the Holy Spirit. Amen. The Holy Spirit wants to fill us even more, beyond measure. He wants to experience Him more than you can imagine. Hindi po siya madamot, mga kapatid. Ang gusto ni Lord, ibigay lahat sa atin. Just ask. Ask Him. Kaya nga po ang prayer po ni Apostle Paul, that our God is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Wala ka nang ibang pwedeng idahilan, mga kapatid, na hindi mo kaya. Kasi the Lord is willing. He is able to give sa atin exceedingly abundantly. Amen? Dahil po sa tulong ng ating banal na Espiritu. Amen? Last night po sa prayer meeting, dito po magtatapos. Ang bilis po natin. Hallelujah. During prayer meeting po, while nagpe-pray po kami dito, napalingon po ako sa logo. Logo natin, this one. And nangusap po si Lord sa akin. Bakit nakalabas yung buntot ng logo natin? Sabi ni Lord sa akin, you cannot box the Holy Spirit. Amen. You cannot box the Holy Spirit. Sa tingin po natin, ang banal na Espiritu ay parang wala lang. Nagkakamali po tayo, mga kapatid. Ang banal na Espiritu po is nag-uumapaw. Amen? Nag-uumapaw po, gaya po nitong logo natin. Bakit po nakalabas yung kanyang buntot? Hindi mo siya maaaring i-box. Dahil He can do it. He can do more. Amen? He can do more than you can imagine. Amen? Exceedingly abundantly. Amen? He can do more if you are willing, mga kapatid. Ang gusto po ni Lord, yung willingness po natin, yung obedient heart po natin.
Yung heart po yung tinitignan ng Lord sa atin. Are you willing to do it? Are you willing to do it? And last night din, umusap sa akin si Lord. Sino po dito nalunod na? O muntik na malunod? Ako, muntik na ako malunod. Di ba po nakakahiya? Di ba nasa loob, nasa swimming pool ka at marami lumalangoy. May gumaganon. Di ba? Sa gitna ng sa gitna ng pool. Di ba nakakahiya? Sa mata po ng tao, ang drowning or yung lunod, nalulunod ka, nakakahiya. Ay, hindi marunong lumangoy, nag-swimming ka pa. Hindi ka pala marunong lumangoy. Pero, drowning in the Holy Spirit, in the presence of God, ay hindi po nakakahiya. Amen? Hindi po nakakahiya. Ay, nalulunod ako sa presensya ng ating Panginoon. Dahil yan po yung desire ng ating Diyos sa atin. No? Yan po yung desire ng Diyos para sa atin. Malunod tayo sa Kanyang presensya. Hindi lang tawag dito? Sa sakong, sa tuhod, hindi lamang sa sakong, sa tuhod, sa bewang, sa leeg. Ang gusto ni Lord, nalulunod tayo sa Kanyang presensya. Amen? Because He is more than willing, mga kapatid. He is more than willing to give the Holy Spirit sa atin. Amen. Dahil po doon napiplease si Lord. Yun yung po yung desire ni Lord para sa atin, mga kapatid. Amen. That's why He is more than able to do it exceedingly, abundantly to every one of us. Amen. Tayo po'y tumayo. Hallelujah.